Kaagad natin si Congressman Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City at Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture at Vice Chairman naman ng House Committee on Higher and Technical Education. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Romulo. Good morning, Alvin. At lahat ng nakikinig po sa atin, magandang umaga po sa ating lahat. Buti po nasa bahay pa po kayo, hindi pa kayo naalis. Naku, maiipit kayo kung galing kayong Pasig, papunta dito sa QC. Yes, ngayon ko lang nabalitaan nga nung nakikinig po ako sa balita po ninyo nung binabanggit ninyo na medyo traffic. Again po, no? Sana ma-resolbahan kaagad yung issue ng traffic. Opo, hindi po kasi nag-abiso eh. Pakumaga lightning, yung diskarte nito, bigla-bigla na lang po nandun asang katerbang taon na kaagad. But anyway, hindi yan yung topic natin, Congressman Romulo. Kayo ba ay nakontento? Napanood ko po yung portions ng hearing with the Department of Education kahapon. And it appears to me na ang diskarte lang ay magkakaroon ng mandatory bag inspection at yung maglalagay ng CCTV. Kayo ba'y nakontento sa ginawang hakbang ng DepEd pagkatapos po ng shooting sa Tacloban? Well, sa totoo, Alvin, no, katulad binanggit natin sa DepEd, talagang marami po silang kailangan sigurong protocols na buksan. Pero sa totoo, no, Alvin, kung meron tayong isang malaking takeaway talaga dun sa committee meeting kahapon, nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Importante po talaga. Kasi ano na po tayo talagang multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng unang-una ng mga pamilya, nung sinasabi nga nila yung PTAs, nung law enforcement. Pero sa totoo, dapat mas masinsinan po yung mga protocols na gawin rin ng Department of Education. Katulad po, sinasabi natin, sabi nga nila, ang coverage nila ay yung inspection ng bag, yung CCTV. Pero nakita po natin, the past few days, marami rin po ang mga nababalita ng mga nahuli o naudlot na mga tangka, sabi mga tangka dun sa ating iba-ibang paaralan dahil nakita po dun sa mga social media pages o sa Facebook. Kaya importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi Opo. wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now. So klaro ba sa inyo, Congressman Romulo, yung protocol na sinasabi ng DepEd o kailangan pa itong pagandahin, hasain, puliduhin? Kasi hindi masyadong malinaw eh. Sinabi lang nagsasalita doon, di meron daw silang protocol, meron daw silang aksyon, pero parang hindi ako nalilinawan sa sinasabi niya. Tama ka, Alvin. Sa totoo, no, hindi yung protocol na meron sila right now ay medyo yung simple lamang, yung ingress lang, yung egress ng eskwelahan na siguruhin nila na safe mag-inspect sila doon. Pero alam po natin na medyo defensive na po yun. Ang kailangan, meron din po sila mga proseso o protocol pagdating po yung yung sinasabi ng telesafe, maganda rin po yun. Pero aside from that, talagang the world we live in now, meron talagang social media na nagaganap at meron talagang mga nagsasalita doon na dapat kahit papano ay meron silang protocol na malaman in the event na merong makabasa, makapansin ng mga hindi pangkaraniwan na mga nasasabi o napopost doon. Kasi yun palang red flag na yun eh. So kailangan po talaga ay mag-adjust, mag-adapt ang protocols ng DepEd dito sa nangyayari sa tunay na buhay, kung ano talaga the world we live in, which is partly meron na talagang malaking parte pala ang technology na talaga yung social media. So what do you suggest, Congressman Romulo? Ano mga bright ideas nyo dyan sa Kamara na pwedeng i-execute ng Department of Education para kasi posibleng mangyari po ulit yun eh. Mangyayari po ulit pag wala po tayong ginawang measures para sa mga kabataan. Ano po? Katulad ng binanggit namin kahapon sa kanila, importante po dito ay meron silang proseso o protocol para pwedeng may magsabi sa mga school authorities kung meron silang napapansin dun sa community o kaya dun sa mga nakapost online na pwedeng makaapekto sa mga paaralan, sa mga estudyante, teaching and non-teaching. Pangalawa, dapat po ay paigtingin na po nila at siguraduhin nila yung pagpapalakas
nung ating tinatawag na mental wellness program. Kasi lahat po yan, whether it is bullying, wala pa naman pong, hindi pa naman tapos ang investigasyon, ano? Whether bullying yan, or whether yung sinasabi nila na yung living environment nung mag-aaral ay medyo kailangan ma-improve. Lahat po yan, mako-connect natin sa mental wellness. At pag mental wellness ang pinag-uusapan, kailangan meron mga eksperto, meron mga pwedeng magbigay ng tamang gabay. Ang mga pamilya po, kailangan talaga mapulong rin po talaga ng ating DepEd at siguraduhin po nila na on board at alam po ano yung nangyayari sa mga pamilya. At pang-apat po, yung koordinasyon sa local government units. Alam natin na parte po ang superintendent ng ating DepEd at yung local mayor sa tinatawag na local school board. Doon pa lamang, mas mabilis po makakagawa rin sila ng mga aksyon, makahinang tulong sa local government para masigurado po na iba-ibang programa matulungan ng DepEd para ma-reach out po yung community, yung mga families at yung safety po ng ating mga campuses. Talking about physical security, kaya ba ng budget ng DepEd na lahat ng mga pampublikong paaralan ay lagyan ng 1 o 2 gwardya at maglagay ng mga metal detector? O hindi kakayanin ng budget? Masyadong malaking gastos pag ginawa natin yan, Congressman. Sa sariling budget po ng DepEd, yung MOE nila, whether dun sa central office, sa SDO nila o kaya sa paaralan, alam natin na hindi kulang po yan. Pero katulad ng binanggit ko kanina, ang superintendent po ng Department of Education ay co-chairperson ng local school board. Kung saan merong separate funds po yan, yung tinatawag na Special Education Fund, na sa tulong po ng local, ng LGU, ay pwede po, katulad ngayon po, yung mga security guards, karamihan po niyan. Alam ko, provided po yan ng LGU using the SEF funds. So talagang sa totoo po, kailangan talaga ng magkatulungan. Pero kahit magsama po yan, sa totoo, sa ngayon, tingin ko may mga lugar na hindi pa rin naabot yung, hindi nila kakayanin na sagutin lahat po ng kinakailangan para sa safety measures. Kaya kailangan silang, katulad ng sinabi nila kahapon, merong koordinasyon dun sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, katulad yung law enforcement, yung PNP. Kailangan po talagang may close coordination po yung principal superintendent kasi kailangan po nila yung police visibility kahit sa labas lang para makita po na sinesecure po yung lugar. Kasi talagang sa ngayon, meron talagang maraming magulang, maraming estudyante teaching, non-teaching na medyo pakiramdam po nila hindi safe eh. Kaya kailangan po talaga na paigtingin po nila yung koordinasyon sa iba-ibang departamento. Kung may datos ba yun kung ilang paaralan, pampublikong school ang may gwardya, ilan yung wala? Well, nabasa ko po ang sinasabi po talaga ang sinasabi po ng Department of Education kasi we have about 45,000 campuses Ang nang nakita ko po na mini-mention ay humigit kumulang hindi man umabot po ng kalahati o even sabihin natin kahit 1/4 na napro-provide ng Central Office. Kaya konti talaga. Kaya ang ginagawa po nila, humihingi talaga ng tulong doon sa barangay para sa mga volunteers doon sa yung mga tanod at sa LGU po para masuportahan po yung needs nila sa security guards. So, Paano yun kung wala pang 1/4 ng mga public school ang may gwardya? ang napro-provide ng DepEd ng MOE para sa gwardiya. Ganun. Kaya kung meron gwardiya, yung katulad dito sa NCR po, sa pagkaalam ko, karamihan po dyan, provided po yan by the LGU using the local school board, yung sa SEF funds. Kasi mayayaman po yung mga, kagayang Pasig sa inyo, That's halimbawa, may pera yan yung Pasig kahit papano. Papano kung 5th class, 6th class municipality na hindi na kayang mag-alat ng budget? Ano po? That's why ang ginagawa nila, ang intindi ko po, ay humihingi talaga sila ng tulong kahit sa barangay, yung mga tanod, volunteers po. Meron pong mga parang multiplier forces sila, yung mga magulang po ay humihingi rin sila ng tulong para ma-secure yung lugar. Kaya talagang importante talaga yung coordination nila sa iba-ibang ahensya katulad law enforcement. Kasi yung mga
kapulisan ay nakakatulong rin na nagbabantay din sa labas. I have 3 minutes left, Congressman. I wonder ano po yung thoughts ninyo tungkol doon sa debate sa pagpapababa ng age of criminal liability. Ano po, you are with the education sector for a long time, Congressman. Ang tutok ninyo, education, ano po, and basic education at that. Sa palagay mo, masusolve ang problema sa pagpapababa ng age of criminal liability? No. Alam natin ang totoo, ang bata inosente po 'yan. Ang bata sumusunod lang sa nakakatanda. Payag po ako na buksan natin yung juvenile delinquency law. Tingnan po natin saan pwede ma-fill in yung gaps. Pero ang bata po, sa totoo po, no, alam naman natin lahat, inosente yan. Alam natin na minomold pa po yung karakter niya, yung values niya. Kaya kung ano nakita niya sa nakakatanda, kung ano naririnig niya sa nakakatanda, yun po talaga yung magiging gagayahin niya. Kaya importante po dito gabay. Pero tama po yun. Alam na natin na matagal. Pinag-uusapan naman po yan kahit sa labas eh. Maraming binabanggit dyan na yung mga petty offenses. Ang sinasabi minsan dyan, ang gumagawa raw po dyan, minors. Pero hindi naman gagawin ng minor yan kung hindi talagang either may sindikato po behind that or talagang hindi tama yung gabay. Kaya siguro ang kailangan natin masigurado ay ano yung liability ng mga sindikato o kaya yung mga nakakatanda na hindi nagbibigay ng tamang gabay. Pero yung bata mismo, alam natin ang totoo, inosente yan. So hindi kayo naniniwala, Congressman, na tayong dalawa, halos magkaparehong henerasyon natin, iba yung bata noong panahon natin, iba naman daw yung bata ngayon. Kasi ngayon kahit 9, 10, 12, 11, iba yung pag-iisip because nga daw po sa impluwensya ng social media, Congressman. That is correct. That is correct. Iba talaga ang bata ngayon. Pero baka ang dapat nating tingnan yung gabay na binigay sa kanila kasi ngayon iba na rin po yung kinakaharap ng ating mga kabataan. Ngayon merong social media. Sa totoo po no, dati po nung high school ako wala namang mga mall talaga eh. Wala talagang uuwi ka lang sa bahay. Ang channels nga sa TV napakakonti pa noon. Ngayon wala rin namang wifi noon. Ngayon po iba yung kinakaharap ng kabataan. Kaya sa totoo tayo man nakakatanda, lalo na yung mga magulang, kailangan talaga, alam ko, maraming magulang, may mga solo parent, may mga magulang na pareho nagtatrabaho, nanay at tatay. Pero may responsibilidad tayo sa kabataan, sa mga anak natin. Yun ang katotohanan na dapat i-accept natin ang katotohanan na iba yung challenges nila. Kailangan nila ng mas maigting na pagbibigay gabay. At nandiyan rin po, that's why yung gobyerno po, yung ating Department of Education, DSW, kailangan talaga maging proactive rin, aggressive. Kasi meron tayong principle talaga na yung parents patriae, na talagang dapat ang gobyerno ay dyan para sumuporta sa magulang at sa kanilang mga anak yung mga pangangailangan. Opo, may pahabol kong, I understand, dun sa hearing kahapon, lumitaw din yung anggulong hinahalo, yung SPED, yung para sa may mga special needs, ano po, sa regular class. Ano ba, dahil wala ng kwarto, kulang na sa resources, kaya pinaghahalo, pwede ba yung pinaghahalo-halo? Meron po kasi tayong bagong batas, yung Inclusive Learning Resource Education. Sa ilalim po ng bagong batas na ito, ang importante, may assessment. Pagkatapos ng assessment, kung merong napansin na merong learner with disability, kailangan gawan po yun ng individualized education plan para malaman po, pwede po ba siya mabalik sa regular classes or mananatili siya dun sa SPED or ILRC. Ang nangyari po dito ay medyo nag-skip, hindi po dumaan ng assessment, hindi rin po dumaan ng walang ginawang individualized education plan. Kaya ang nangyari, inclusive lang. Hindi po pwedeng ganoon eh. Kasi ang importante po doon, malaman po natin, ma-assess properly kung merong nakita na may bata na kailangan may disability o kailangan ng special na tulong. Kailangan po yung assessment muna. Na-skip po yun eh. Napunta ka agad po sa inclusive ka agad without passing through the essential steps na assessment and individualized education plan. Sige, Kong. Hanggang dyan muna tayo, Kong, ha? Maraming salamat po sa oras nyo at mabuhay po kayo dyan sa Pasig City. Maraming salamat po. Thank you. Have a good day po.
Maraming salamat si Representative Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City at chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. Pinatatawagan po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Makausap na rin kaugnay po dito sa biglang merong kilos protesta na ang sabi ay galing sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero bago siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas